Magandang gabi, mga Montalbenyo at mamamayang Pilipino. Isa na namang edisyon ng Usapang Bayan ang sa inyo, kaya samahan po ninyo kami dahil ngayong araw na ito ang atin pong pag-uusapan, lalo na po para naman sa ating mga disiplinadong Montalbenyo. Alam nyo, dapat malaman natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting agrikultura dito sa ating munisipalidad. At syempre po, kailangan din po natin na malaman kung paano natin pangangalagaan ang ating po namang kapaligiran. At yan po mga Montalbenyo at bawat mamamayang Pilipino ay syempre kami po naman ay sasamahan ng ating mga piling personalidad mula po sa bayan ng Montalban. Unahin ko na pong ipakilala sa inyo ang atin po namang OIC ng Municipal Environment and Natural Resources Office. Walang iba kung hindi si Ma'am Emma Baradi Medina. Ayun. Ma'am, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din po, Ma'am Oo, Bel. bati ka naman sa mga disiplinadong Montalbenyo bago tayo mag-start. Good evening po sa lahat Oo. na nakikinig at nakatutok sa ating programa. Ayan. At isa pa, mga Montalbenyo, mamamayang Pilipino, kilalanin din natin ang municipal agriculturist ng Montalban. Siya po ay walang iba kung hindi si Dr. Isagani Serrano. Sir, magandang gabi. Magandang gabi po, Ma'am Bel. Sa atin pong mga kababayan, sa buong Montalban, sa mga ating pong magbubukid, ay magandang gabi po sa lahat. Ayan, ako, siguro una nating tunghayan, ano po ang update tungkol dito sa kalagayan ng agrikultura dito sa Montalban, knowing na ito po ay syempre probinsya na at maraming mga tanim, may mga kabundukan, Sir, kumusta ang agrikultura? Ang ating naman pong agriculture dito sa ating Montalban ay thriving po, o paunlad ang atin po. Kahit po sabihin natin, dumadami po ang populasyon ng ating pong Montalban, ay dumadami rin po ang nagkaka-interest, lalong-lalo na po dito sa atin po sa urban sa area, at saka sa atin pong mga farm po, sa mga upland area, ay dumadami rin po ang nagkaka-interest na magkameron po ng mga tanim na gulay at alagang hayop po sa ating Oo, ngayon talaga, hindi ba, mula nung kasi, napunar mo rin ba, Ma'am Emma, and maybe ikaw din, ay naging plantita, nagka-interest tayong lahat sa Yes pagtatanim, di ba? Yes po. Oo, kahit sa bahay. Ikaw ba, nung mga panahon ng COVID noon, 2020, naranasan mo ba? Ikaw ba ay isa sa mga, kumbaga, ay merong green thumb na tinatawag? Yes po. Actually, mahilig naman talaga ako magtanim. Talaga? So, even before COVID, nagtatanim na talaga ako. I see. Oh, so, kaya siguro napunta ka rin sa DNR. Talagang interest mo yun? Yes po. Oo. At syempre, sir, di ba? Dapat mahalaga kasi yung nag-uumpisa sa interest, hindi Yes po po. ba? Yung sinasabi mo nga na, kailangan magkaroon kayo ng mga proyekto na, di ba, bilang siguro bahagi na rin ng ating pagdidisiplina, para nang sa Yes po. ganon, o pagiging disiplinado, yung meron tayong nagagawa kaugnay sa agrikultura. Yes po. Kayo ba, sir, ano mga proyekto ninyo? And also sa environment and natural resources, ma'am? Kami po sa agriculture po ay nagkakandak po tayo, lalong-lalo na po sa ating mga schools, sa ating mga HOAs, sa mga kanya-kanyang barangay po ng mga urban gardening seminars and training, kung saan tinuturuan po natin sila on basic na pagtatanim. Kasama rin po dito, unang-una, ang ating pong Menro, nagbibigay din po kami ng seminar on composting para po magamit yung mga nabubulok na mga bagay na po pwede pong gawing pataba ng ating pong mga mamamayan para hindi po tayo umaasa sa mga synthetic o yung mga fertilizer na binibili. Lalong-lalo na po ngayon, sa panahon po natin, dahil dumaan po tayo ng krisis, Yes. tumaas po talaga ang atin pong bilihin po, unang-una po ng fertilizers. So, yung pong mga yun ay talagang nakakadagdag po. Imbis na ikikitain na po ng ating mga magbubukid, ay nagiging pabigat pa, lalo na kung ganun po. So, ang pinakamaganda po sa atin po ay natuturuan po natin ng paggagawa ng sarili pong pataba ang ating pong mga mamamayan. So, Okay. composting. Ang ganda nun, no, ma'am? And siyempre, ikabit natin sa ating environment naman. Pangangalaga rin na rin yan, no? Is it a way na para pangalagaan natin ang ating kapaligiran dun sa yung ginagawa nga po ng composting, yung mga ganyan? Of course po, composting po very important yan. Oo. Lalo na ating mga biodegradable waste, mga Yes food po. waste natin. Oo. Importante na mag-compose ka tayo kasi isa yun sa strategy na kailangan natin gawin para mawala yung mga food waste na ito. Oo, at saka kasi nalilinis din yung kapaligiran, no? Yes
po. Oo, i-accept natin yun. Pero, ang magandang nabanggit mo kasi, sir, para sa akin, yung pagiging, yung sinasabi mo kasi na mula sa farming, no, sa farm, Yes, ma'am. papunta sa mga pamilya. Kasi, dapat po, tinuturuan talaga natin, no, yung mga disiplinado nating mga mamamayan ng Montalbeño at bawat Pilipino, no, na, kumbaga, meron silang pwedeng gawin. Kumbaga, ang pagpapractice ng agrikultura, hindi lang po ito dapat sa national level o sa municipal level, kung hindi sa family. Paano ba paano ito, sir, parang pwedeng mangyari? Mostly po, lalo na po kami sa ating sa Municipal Agriculture Office, we provided po ng training, seminars, at saka yung mga inputs po. Kami po ay nagmimigay, lalong-lalo na po, ng mga seeds kung saan itinatanim po ng ating pong mga mag-aaral, ng mga HOA, o kung sino po ang humingi po sa amin. Actually, sa ngayon po, kami ni Ma'am Emma ay meron po kami mga proyekto katulad po ng Lawain Binhi at yung ating pong Art feedback Field program. Oo. Yun po ay mga nabibigyan po namin sila ng mga seminar training upang mapayabong pa at matutunan po nila yung basic po na pagtatanim, lalong-lalo na po sa mga maliliit na espasyo po sa bahay natin. Yung mga po, paso, yes sir, po, ganun. actually ang ginagamit lang po namin doon sa training po ay mga plastic bottles, mga ganun po siya. So, parang nagre-recycle ka pa. Recycle yes lang po po. talaga. In short, napapangalagaan pa rin, di ba, ma'am? Yes, Ang ma'am. environment, Opo. syempre, Yes. si ma'am nako, ang pagiging environmentalist talaga ay nasa puso, ano? Oo. So, yes, sir. Sige, go ahead. And Opo, ang maganda po i-ano kasi doon, natin. nagagamit po natin lalo na po yung mga dapat itatapon. Katulad ka lang, Ma'am Emma, meron po kaming hinihingi sa kanila yung coco pit. Yung po, imbis na basura na po yung ating pong coconut husk, Oo, kung saan husk, basura oo. po siya, pero nagagamit po natin bilang kasama po medium kung saan po kami nagpupunla kasi ang Municipal Agriculture Office po ay hindi lang po seeds ang binibigay namin. Kami po ay nagbibigay po talaga ng mga punla na mismo kung saan readily na lang po itatanim siya ng ating mga farmers kasi po napakalaking input nga po kung bibilin po ng farmers. Ngayon ayaw din naman po namin na magbibigay kami ng seeds kung saan itatabi lang ng ating mga mamamayan sa cabinet kasi minsan yung ibang binibigay namin hindi po maitatanim minsan Right. itatabi lang. Kaya ang ginagawa po namin sa ating pong Municipal Agriculture Office ay nagpupunla po kami kung saan ang ating pong mga kababayan ay pwede pong mag-request sa amin ng seeds. So, let's say talong, kamatis, ampalaya. Ano, libre lang ito? Libre lang po ito. Wow, oy, magkakataon na, ha, mga Yes po, Montalbeño. pwede po kayo mag-request po Oo. sa amin. Actually, yun po ang ginagawa ng ating mga farmers. So, may nakaalat po talaga kami na mga seedling sa kanila. So, mag-request lang po sila. Bibigyan po nila kami ng date kung kailan po sila magtatanim at yun po ay pupunlan namin. Kasi it would take time din po. Ang maganda lang po kasi doon, binibigay na po sa atin sa kanila ng libre kung saan buhay na po talaga yung ating pong mga halaman. At yun po ay readily itatanim nila, nababawasan po yung sayang. Kasi buhay na po siya at Oo yun nga. nga po. Diba? Nakakahingi pa kami ng coco pit ka Ma'am Emma. Oo, Yung kasi ganun nga, po. di ba sinasabi na, ay, hindi po kasi ako, Green thumb. green thumb. Yun ba, ma'am, ay excuse? Ikaw ba, ma'am, ay, may green thumb ka rin? Kasi ako, parang sa akin kasi, sabi, warm-blooded daw ako at kapag hinawakan ko, parang mainit ang kamay. So, totoo nga rin ba yun na parang namamatay ang halaman, hindi ako nabubuhayan ng mga tanim? May mga ganun nga ba? Dapat ba kami ma-discourage sa mga ganyan? Actually, somehow naniniwala ako, pero hindi ako naniniwala talaga na walang capacity ang isang tao na magbuhay ng mga binhi kasi kung gusto mo talaga magtanim, lalago talaga yan kung aalagaan mo. At saka yung tama nga, yung mga meron kayong yung sa composting o kaya yung mga pampataba ng lupa, Yes. no? Yes po. Oo. So which nabibigay po ng libre? Yes po. Yes po. Meron po tayo Meron po. tayong kukupit po. So, nabanggit ni Doc Gani po na yung mga coconut husk na nanggagaling po sa mga farmers natin, yung mga nagbibenta po ng buko juice. Sa palengke. So, ang ginagawa nila, ma'am, dinadala nila sa ating Municipal Materials Recovery Facility, Oo. itong mga So coconut. meron kayong ganon? Yes po. So, Saan to located? ito po ay located sa may Riverside, sa Barangay San Jose po. Oh. Alam nyo, napakaganda. Itong mga bagay na ito, dapat napapractice din ito ng ating mga kabataan. So how do you, let them know na dapat umpisahan natin sa mga bata, Kasi makakagawian yan, magiging part yan ng kanilang disiplina. So therefore, kumbaga maaga nating naiukit, sa isipan nila na kung gaano kahalaga yung pagtatanim, At saka pangangalaga ng kapaligiran, syempre. Apo.
Actually, tayo din naman po ay kasama po ang ating pong mga department po ng education, lalo na po ang mga principal at ang mga teacher po, ay nagkakameron po tayo ng gulayan sa paaralan. Kung saan, talaga? yes po, tinuturuan po natin ang mga kabataan na magtanim po dun sa mga maliliit na espasyo ng ating paaralan. At yung iba naman po ay nag-ano rin po ng vertical gardening, kung saan yung mga espasyo po na nilalagyan po natin ng mga use po talaga, mga PEB bottles na binubutasan at ginagawa po talaga natin silang taniman. So, yun po ang isa po sa mga binibigay po natin ng priority na magkameron po talaga tayo na ugnayan sa ating mga paaralan po. Okay. And ma'am, yung Yes, pangangalaga ng ating environment naman, no? Para sa mga bata, paano nyo itinatanim sa isip nila na bilang bahagi ng disiplina, ito yung gagawin natin para sa ating environment o kapaligiran natin. Opo, actually yung mga IEC campaigns namin, nakafocus kami sa youth, no? Kasi gas-gas man, no? Ito, gas-gas man sa Yes. lahat na kabataan talaga ang pag-asa ng bayan. Totoo no? naman. Kaya doon Oo. kami nakafocus, ma'am. Actually, very, nagpa-participate ang ating mga youth dito sa Montalban. Actually, mga tree planting activities namin, kasama namin sila. May mga clean-up drive activities kami, kasama din namin sila, no? And also, ma'am, yung nabanggit ni Doc Danny, meron silang mga community garden, no? Yes. Nanghihingi rin, kumukuha sila sa amin ng mga Talaga? seedlings, mga fruit-bearing trees, mga herbs, binibigyan namin sila. So, in return, ang kapalit ng mga binibigay nila sa amin, sila ay nakumukolekta ng mga plastic packaging. So, yung mga balat ng candies, balat ng chichirya, iniipon nila yan. So, ito ay through the barter system na meron kami, green barter na tinatawag namin. Na ipapalit namin yung mga basura na yon into punla, yung mga seedlings po. So, Wow. naitatanim nila sa mga community garden po nila. And also, ma'am, bukod sa garden, meron din ng ating mga schools. Meron Yes. silang materials recovery facilities din. Wherein, nagsesegregate sila sa kanilang mga schools. And then, doon nila temporarily nilalagay yung mga recyclables sa mapapakinabangan pa nila. Pag nagkakaroon ng every Christmas, nagkakaroon sila ng mga junk art competition, yung mga Christmas tree na gawa sa mga recyclables. Wow, ang galing, So, no? Kasi talagang ini-encourage ng mga kabataan, Yes no? Yes po. Sir, importante. Yes, Sa mahalaga po talaga kasi ayun ang problema po talaga natin sa atin pong Pilipinas na ang nangyayari po, hindi na nagbe-venture yung mga bata. Paunti na ng paunti talaga ang nagbe-venture into farming kasi nga po, nahihirapan sila, mataas ang cost ng production, pero hindi po naiisip na pag nawala po talaga ang agrikultura sa ating bansa ay mahirapan po ang ating food security, panay po ang angkat natin, which is lalong nagiging problema dahil nga po tumataas lalo po ang mga prices natin. Hindi katulad kung tayo mismo sa likod bahay natin, may tanim tayong isang yun nga. kamatis, Yung ang talong. tinatawag nyo dyan ay urban agriculture and Yes backyard po. gardening. Backyard Kasi gardening. hindi ba sa city kasi parang ang hirap eh. Eto na yung eto lang yung space namin. Paano ba? Pero pwede kasi may mga nakasabit halimbawa Yes sa po. mga pader, di ba? Nabubuhay ba yung ganun? Yes po, yun po yung ating tinuturo po sa kanila on basic urban gardening. Kasabay din po, meron din po kami ng mga hydroponics. Kung saan, Hydroponics, yes po, yun po ay gumagamit po lang po tayo ng mga used din po na bottles or kaya yung mga styro. Styro po na kung saan nakababad po yung atin pong mga halaman through water at hindi na po kailangan ng soil. So hydroponics po talaga. Ang galing, no? Yes, Kasi meron silang option, kumbaga. Yes And po. ito, ang magandang epekto kasi nito, yung pwedeng kahit paano magkaroon ng income, hindi ba? Yung halimbawa, yung mga nanay na nasa Yes po. bahay, at nag-aalaga ng kanilang mga anak. In fact, pwedeng gawing bonding time ng mga pamilya, no? Yun po talaga ang maganda po doon kasi natuturuan po as early stage po ng mga bata na nagde-develop po sila ng knowledge nila kung paano po ba nagtatanim, paano po ba sila nagkakameron din ng participation. Unang-una yung mga bata matutuwa po yan pag nag-harvest. Yeah, that's Yun po true. talaga. Kumbaga yun po yung, Diba? yung direct po talaga na participation ng bata para magtuto po sila as early age po talaga. Yun ang maganda po na madisiplina at magkameron sila ng responsibility sa pag-aalaga. Yung pagdidilig pa lang po. Kumbaga, kasi lalo na po sa panahon natin ngayon, medyo yung ating climate change ay medyo pabago-bago po. That's So, right. tumataas po talaga ang klima, tumataas ang init, ano po. So, ganun po. Naapektuhan ba yung mga Ay, malaking bagay po ngayon sa atin po. Ang ating mga farmers po talaga ay nagkakaproblema pagdating po Sa talaga mga sa ganyan. pabago-bagong panahon po. panahon. And siguro itanong ko na rin,
Ma'am Emma, no? Kasi, di ba ngayon, uso yung mga vape, hindi lang mga sigarilyo. Nakaka-apekto ba to dun sa ating, syempre, environment and yung ating natural resources? Even ba yung mga, halimbawa, sa mga plants, meron bang epekto to? Kasi alam ko may chemical yun. Di Yes, ba? somehow may apekto Oo. to kasi may mga air pollutants na napoproduce no na may nakaka-damage sa ating environment. So, yun. Ayun. So, kailangan talagang medyo maging disiplinado, no? Hindi ba ngayon Yes. parang may mga ano na nga mga may smoking area, no? Kasi parang ang pangalagaan natin, hindi lang sa palagay ko yung environment natin, kung hindi ang kalusugan ng bawat isang Yes Pilipino, Of course. di ba? Oo. So, again, part of being disiplinado yan, ang mga Montalbenyo, hindi ba? Yes. Ina-encourage nyo. No, balikan natin kasi merong mga, yung sinasabi sila nga na, halimbawa ay yung mga kung wala silang capacity, yung ganyan na walang space, meron bang mga community dito parang sa Montalban na parang, ito, area ito kung saan kayo pwedeng magtanim, ganyan. Saan ba maaring magtanim ang mga tao din? Sa atin po ay nagkakameron naman po, lalo na po yung ibang mga Okay. HOA, Oo. sa When you participation say din po ng HOA, it's... the mga villages. Homeowners mga- Association. Homeowners Homeowners Association. Yes po. Oo Ang nga, barangay no? po, ma'am, ay meron po silang sariling hapag. Oo. Ito po ay community garden kung saan nagtatanim po ang ating mga barangay at pinapakita po, nagkakameron po ng model para po sa lahat po ng mga communities po natin kung saan po pwede po talaga sila magtanim. Ina-assist din po namin yun. Kung saan nagbibigay po tayo din ng seeds and mga technical assistance para po matulungan ang buong barangay din po. Alam mo, napakaganda niyo, no? Kasi una, no, kailangan niyo lang talagang maging interesado, maging disiplinado, and then you can approach kayo, ma'am. Kayo ba ay, paano mapupuntahan? Siyempre, sa munisipyo po yan. Yes po, may office naman kami sa munisipyo. Yes. Active naman po yung mga Facebook page po na aming mga offices. Pwede po silang mag-message doon. Actually, pinopost din namin yung mga programs namin na kung interested, lalo na yung mga kabataan o sino man sa community natin na interested, ay they can participate po. Actually, ayun nga po yung ginagawa namin para mas i-reach out namin yung mga programs namin sa kanila. Welcome na welcome po, lalo na yung mga kababayan natin to join. So, mag-message lang po kayo or mag-email or pumunta kayo sa aming opisina po. Oo. Sa ngayon, syempre, no, Doc Gani, marami kang mga nakikita na rin siguro na nagpa-practice nito. Gaano ba ka-interesado talaga yung mga ito ba talagang gumigising sa kamalayan, no, ng ating mga kabataan, lalo na, hindi, lahat ng Montalbenyo at mga mamamayang Pilipino, yung pangangalaga talaga at pagsusulong ng agrikultura. Yes po. Actually, sa atin po, dito po sa Montalban, napakadami po namin association. Nasa 46 association na po ang atin pong mga farmers po dito. At saka pagdating po sa upland, Macabod, Mascapuray, San Isidro at San Rafael, napakalalaki po ng atin pong mga farm area po talaga dyan. Kung saan, actually, ang Montalban po ang isa sa mga pinakamalaki pong nagbibigay po kasi, ng, no? yes po, ng mga gulay po talaga. Kasi yun ang maganda po sa atin dito. Yung atin pong gulay ay direct po na naibibigay sa ating pong mga kababayan. At sa vicinity rin po kasi natin ng malapit po tayo sa proximity ng Metro Manila. So yung chance malapit po lang, na maibenta o makapag-provide tayo ng market linkage sa ating pong mga farmer, talaga pong napakaganda po. Hindi nababiyahe ng ganong kalayo. At saka isa pa po doon ay fresh na fresh yung atin pong mga Ayun gulay talaga. po. So may mga oportunidad para kumita talaga yung Yes ating po, mga opo. kababayan. And is this the same with yung mga pananim po? Kasi di po ba yung mga plantito at mga plantita natin dyan, ang mga Montalbenyo, hindi ba? Bahagi kasi ngayon ng parang ng kanilang talagang mga proyekto sa bahay, yung pagpapaganda ng kanilang mga lugar, di ba? Kasi sabi mo nga, Doc Gani, na dahil ito, ang Montalban talagang parang city na di ba? So, paano magiging pa rin, magkaroon pa rin tayo ng parang, ipopromote pa rin natin yung ating, yung
kapaligiran, kalinisan, lalo na ng ng mga kumbaga ng ating air, ng hangin, hindi ba? So, nakakatulong 'yon, right? Yes po. Oo. Actually, ma'am, nagbibigay rin po kami ng libreng seedlings, lalo na yung mga fruit-bearing trees natin. So kung gusto magtanim ng ating mga kababayan sa kanilang mga backyard, open spaces, malapit sa kanilang kabahayan, nagbibigay po kami ng libreng mga fruit-bearing trees. This is to promote nga po yung urban greening, no? Kahit highly urbanized na yung ating mga Oo barangay nga. ngayon. Yes, ang Montalban, parang ang dami ng mga business establishments kasi yung sa mga nadadaanan natin, di ba? Yes, Opo. ma'am. And ayun nga, ma-promote yung pagkakaroon ng green spaces natin, no? Actually, yung paano namin ma-engage yung communities. Oo. Siguro, sabihan na din natin yung ating mga Montalbeño Yes at po. mga mamamayang Pilipino, paano nga ba nila ito magagawa? Kasi palagay ko, ito ay lalong magpapatibay doon sa kanilang pagiging disiplinado na, kailangan Magtanim. maayos ang ating kapaligiran, magtanim tayo talaga, Yes no? po. Either whether vegetables yan o kaya ay mga fruit-bearing Mm. trees or simply mga plants na nakakatulong Yes po. Actually, sa environment. Yes. Makatulong din to, lalo Oo. na climate change, no? Oo. Sobrang init Ay, ng oo ating na. panahon. So, That's kailangan true. natin ng mga green spaces, no? Oo. Nagbibigay sila ng cooling effect talaga. Mm-mm. Malaki ang role ng ating mga puno para mapababa ang temperatura. Lalo na highly urbanized na yung ating mga barangays. Wala nang masyadong spaces din. Oo. So, kahit sa mga backyard lang nila, pwede po sila Oo. magtanim. And also, ma'am, yun nga po, isa sa mga activities din na ina-encourage natin or namin ang ating mga kababayan na mag-join is through clean-up drive. So, kami po ay nagsasagawa ng mga clean-up drive activities along waterways natin, ma'am. Kasi, Oo, kasi yun po dapat talaga ang malinis. target natin. Oo, lalo na ngayon kasi tag-ulan na di ba? Yes po. Oo. Actually, ito compliance namin to, ma'am, with the DILG and DNR. So, meron kami tinatawag na Manila Bay Rehabilitation Preservation, a Clean Up Preservation Program, Oo. kung saan ang mga barangay kasama ng aming municipality ay nagkakandak ng weekly na clean up drive sa ating mga waterways. Ito rin ay compliance natin sa Oplan Busilak Oo. ng ating pamahalang panlalawigan. Ito yung buhay ng ilog, sapa, karagatan program ng ating pamahalang panlalawigan. So, maraming programa, ma'am, na ini-encourage talaga namin. Actually, si DILG nagbaba ng memorandum sa amin to engage different stakeholders, hindi lang kami, pero ang community na Lalo na, maglinis. ang bawat mga isang Montalbeño and lahat po ng mga mamamayang Pilipino, yung mga miyembro ng komunidad, dapat talaga maisa puso nila ito, hindi ba, ma'am? Yes, ma'am. Oo. Sir, kayo, yun naman tungkol sa agrikultura. Yes po. Kami naman po sa atin pong mga kababayan, ang ating pong Municipal Agriculture Office, kami po ay makikita po sa atin pong Munting Ilaw sa may Kasiglan Village, kung saan kami po ay may maliit na nursery, kung saan doon po kami nagpupunla. At kung nagnanais po sila ng atin pong mga pananim na gulay, meron po tayong pinamimigay po na seeds at saka seedlings. Kasama na po doon, actually meron kami parang mga QR code na pinamimigay yung mga brochure. Kung saan po pwede po nilang online makikita po, tuturuan din. Meron po kami mga site link po Talaga? kung saan matututo rin po sila ng pagtatanim, pagko-compose, yung amin po mga kalimitang tinuturo po kasi hindi lang naman po kami sa mga gulay lang po. Meron po tayong composting, meron din po kami mga mushroom. Recently, meron din po Ay, kami mga mga, mushrooms. yes po, mga ganun po. Uy, healthy, di ba? Parang, at saka malaking katipiran nito para sa mga Montalbeño, no? Sa kanilang tahanan ay libre na yung ulam, Yes kumbaga po, yun nila. po. O mga gulay. Gulay po Oo, talaga. ang mga gulay nila. Kung minsan, di ba, gulay lang, kailangan mo, okay na, di ba? Opo. Talagang ikaw ay magiging, kumbaga, yung nagpo-promote ka ng health, hindi ba? Yes po. Kumbaga makakatipid kasi sa taas po talaga ng lalo na pag mga panahon po kung saan nagbabagyo. Kasi Oo ngayon nga. po panahon po ng Ngayon bagyo. talaga, oo, Tataas po talaga ang presyo ng mga gulay Oo. lalo na po kung ito ay inaangkat sa malalayong lugar. Oo. Let's say ang gulay ay manggagaling pa po norte, pero kung meron po tayo sa ating mga likod bahay na mga tanim kahit po ilang paso ng mga kamatis, talong, okra, at pipitasin na lang po natin. Unang-una fresh po siya. Oo. Dahil kayo po ang nag-alaga niyan, ay Oo. sigurado tayong walang pestisidyo.
Totoo. Wala pong makakasakit Oo. sa atin pong kalusugan That's dahil aalagaan nyo po siya in an organic way. Mga Oo. ganun. At saka yung, siyempre nandyan na sa bahay mo Opo. di ba? Pipitas ka na lang talaga. As in, parang mula sa pagpitas patungo sa kawali agad yan, Yes hindi po, ba? opo. Yung mga ganong convenience, no? Yes po. Na nakukuha natin from yung talagang pagtatanim natin ng Yes mga po. ganyan. Maswerte po kayo kasi, lalo ng mga Montalbeño, no? Maswerte po kayo kasi mayroong mga libre eh. Yung mga iba kasi bumibili pa nga Yes po. hindi ba? Tapos parang kumbaga, nagsastart ba ito as a hobby? Pwedeng parang Yung hindi iba ito po sa ay lahat, talagang oo. pag nagkaka-interest po once na Oo, meron po kailangan silang talaga yung interest, interest. kailangan po magsimula po talaga sa interest na gusto nilang magtanim. Oo. Yung iba po, nagiging hanap buhay na po talaga. Oo. Nagkaging source na po siya ng livelihood kasi po, once na kung ikaw ay naka-harvest ng 1 kilo at Yes. dadalawang tao lang po kayo, ilang pamilya lang po kayo sa bahay, Yes. ay po pwede nyo na pong ibenta yung Ayun excess po. pa, yung Yes po. income. And ma'am, ngayon uso din yung yung nagtitinda ka ng mga plants, 'di ba? May mga online pa nga rin eh. Kayo di encourage po yung mga Montalbeño na pwede nila itong gawin, 'di ba? Yes, ma'am. Oo. Actually, pwedeng maging livelihood nila ito. Pero ma'am, yung ating mga tanim na Oo. nakatanim, lalo na sa ating mga protected areas. Oo. So, paalala lang po sa mga plantito Ayun, at nako, plantita, plantito. ito po ay bawal kunin po. So, kung ano Okay. makikita po nating mga tanim, Oo. halaman sa loob ng ating mga protected areas Ay, ay ayun bawal pala. kunin. O ano-ano tong mga protected area na ito? Para dito sa Montalban, like specifically dito sa Montalban, ano-ano yung mga protected areas na hindi nila dapat na kunin ng basta-basta lang, yung mga naitanim ng Environment and Natural Resources Office? Yes, well, actually, 4 ang protected areas na parte ang ating bayan sa Oo. Calabar Zone. Ito ay ang Upper Marikina River Basin Protected Landscape, Pamitinan Protected Landscape, Presidential Proclamation number 1636 at Humiray Forest Reserve Watershed. So, 4 po na protected areas. Pag sinabi nating protected areas po, ito ay mga pinapangalagaang puok. So, kailangan protektahan dahil maraming natural na mga likas yaman na matatagpuan dito. So, kailangan protektahan. Ito po ay pinapamunuhan ng DENR, ang ating Department of Environment and Natural Resources. So, kada protected areas po, meron pong Protected Area Management Board kung saan miyembro po ang ating punong bayan, si Mayor. Siya po ay tumatayo bilang miyembro ng PAMBI. So, lahat ng decision making ay dito nangyayari sa PAMBI. Oh, kaya pala si Mayor talaga ay sobrang suportado itong mga Yes po. ganitong mga proyekto ninyo, Yes po. no? Opo. And the fact lang na talaga libre yung mga seeds, no? Yes po. And yung mga punla talaga at ini-encourage niyo yung mga kabataan, I think napakalaking bagay niyan, hindi ba ma'am? So, Opo. siguro bigyan natin ng paalala yung ating mga kababayang mga Montalbeño, no? Nanonood sa atin ngayon sa Usapang Bayan. Ano yung mga dapat nilang maaring gawin at saka paano ba masisimulan yung pagkakaroon ng malasakit sa ating kapaligiran, ma'am? Oo, let's address them lahat para nang sa ganun, lahat talaga tayo ay magsimula, no? Kung hindi pa man natin nasisimulan, magkaroon talaga tayo ng concern for our environment. Ayan, kagaya ng nabanggit ko kanina, biruin nyo ma'am, 4 na protected areas ang meron sa ating bayan. Ibig sabihin, ang bayan ng Rodriguez ay napakayaman po sa likas na yaman. Kaya naman, ito ay paalala sa ating mga mamamayan na kailangan meron tayong parte sa pag-protect, pag-conserve ng mga natural resources na ito. Dahil itong mga natural resources na ito, no, pag naubos, may mga resources tayong non-renewable, hindi na kayang ibalik pa, no? So, gusto natin naman na yung ating mga future generation ay mag-enjoy sa same resources na nakita natin, no? Ang ganda ng Montalban. So, kung gusto natin, no, na makita ng ating mga future generation ang ganda ng Montalban, kailangan tumulong tayo, no, sa mga conservation and protection ng mga activities, mga programs dito sa ating bayan. Kanina nabanggit ko, ma'am,
yung ating tree planting. Actually, isa yung tree planting sa mga priority programs namin. Ang aming target is upland communities talaga. Dahil malaki ang role na ginagampanan ng ating mga puno, lalo na sa ating mga upland areas kapag nagkakaroon tayo ng mga disasters, no, matinding pag-ulan, no, nagre-result agad sa pagtaas ng tubig. So kung meron naman tayong mga puno na nakatanim sa ating mga upland areas, tutulong ito, ma'am, na hindi agad-agad bumagsak yung tubig papunta sa baba, lalo na sa low-lying areas. So sa pamamagitan ng mga punong nakatanim doon, yun nga, may iwasan ang pagbaha at pagkasira ng mga ari-arian. So, ayun. Oo, naku, kitang-kita talaga sa iyo, ma'am, ang concern mo sa ating environment and natural resources, no? Samantala, Doc Gani, ikaw bilang, siyempre, agriculturist, no? Anong gusto mong ipaalala naman sa ating mga Montalbeño at bawat mga mamamayang Pilipino? Sa atin po ay continuous lang po tayo na mag-engage sa pagtatanim. Ito po ay para sa atin din po namang kinabukasan. Siyempre po, ang gusto po natin ay secure ang atin pong siyempre food security. At ganun din po, magkameron po tayo ng hanap buhay, lalo na po ang ating mga farmers, ang ating pong mga nanay na sa mga kanya-kanyang bahay. Magkameron din po, simpleng tanim lang po, simpleng gulay sa likod bakuran, malaking bagay na po, malaki na po ang matitipid natin, lalong-lalo na po sa mga panahon ng krisis, kung saan tumataas po ang ating pong mga bilihin. Malaking bagay po na meron po tayong sarili pong mga tanim na gulay, mga alagang hayop, kung saan po pwede pong yun mismo ang magiging suporta natin at pagkain para sa ating pong mga buong pamilya. Ayun, ako, alam nyo, napakarami nating talagang pwedeng talakayin pagdating sa ating environment, no, sa ating kapaligiran, at syempre dun sa pagtatanim, sa ating agrikultura. But syempre, kami po, mga Montalbeño at bawat mamamayang Pilipino ay dumating na sa pagtatapos ng ating palatuntunan ngayong araw na ito, no? Pero, ngayong gabing ito, pero kami po ay nagpapasalamat at sana, Sir, ayan, no, Doc Gani and Ma'am Emma, sana sa mga susunod nating usapang bayan dito sa Montalban ay makasama pa namin kayo at maibahagi ang inyong mga kaalaman para naman mapakinabangan ng ating mga disiplinadong Montalbeño. Yan po po ng ating usapang bayan at antabayanan niyo po kami ulit sa susunod na Biyernes para po sa isa na namang edisyon. Huwag po ninyong kalimutan na kami po ay subaybayan at tayo po naman ay magsama-sama para sa ating usapang bayan. Kayo po ay maaaring magbigay sa amin ng inyo pong mga suggestion, ayan, at ng mga comments po ninyo kung may mga katanungan po kayo, even po for the mayor and sa lahat ng mga personalidad sa munisipyo ng Montalban. Kami po naman ay open at syempre hintayin namin yan. Maraming salamat po muli at ako po ang inyo pong Ate Bel at magandang gabi sa lahat po ng mga disiplinadong Montalbeño at bawat mamamayang Pilipino. Bye for now!